Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ma'am. I am Pahadi Kusia from Bai, Swansea. So, ang gusto ko pong talakayin for this video is the first one is classroom climate. So, ano po bang tinutukoy sa classroom climate? So, ito po yung based on my analyzing po or understanding is ang tinutukoy po dito is kung paano po nakakatulong ang teacher sa estudyante, paano po siya nakakatulong ma-enhance ang kanyang sarili, which is yung, para po sa akin mahalaga po ang suporta ng teacher sa estudyante para po magkaroon siya ng lakas ng loob or para po magkaroon siya ng kagalingan sa pagpartisipan sa lahat ng bagay sa room, ma'am, or sa ibang tactic po, ma'am. Theory is about Brunner's contractivities theory. So ito po yung pagpapakita ng bata sa kanyang kakayahan. May mga bagay po na doon po nadidiscovery ng bata ang kanyang kakayahan. Like for example po is naipapakita niya po ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng kanyang mga strategiya, or may mga bata po kasi na may mga pamamaraan kung paano niya po naipapakita ang kanyang kakayahan. So like for example po nito is kung ako po is magaling po ako sa mag-report sa visual aid, or mas lalo ko po nai-enhance ang aking pagsasalita kung may nakikita ko na visual aid sa aking harapan. So para po sa akin is isa po yun sa mga pamamaraan na maipapakita ko po kapag yun po yung pamamaraan ko na maipakita ko ang aking kakayahan para po sa pagre-report. Attribution theory. So ano po bang pinapaliwanag ng attribution theory? So pinapaliwanag po nito kung ano ang iyong kakayahan sa iyong buhay. So like for example po nito is ina-analyze mo yung kakayahan mo. Meron pong dalawang klase ang kakayahan ng isang tao, which is external theory. Ito po yung kakayahan na sinasabi mo na magaling ka dahil sa magaling din ang iyong mga magulang. Pangalawa po is internal theory. So ito po yung kagalingan ng isang tao na kung saan may kakayahan siya gumawa ng isang bagay na kung saan hindi niya makikita sa iba dahil special yun sa kanya. Pero madalas naiiba nito ang kaugalian ng isang tao, sapagkat kapag meron siyang kakayahan sa kanyang sarili na wala sa iba is parang mas mataas yung tingin niya sa sarili niya. So iniisip niya na siya ay special kaysa sa ibang tao. So yun po yung pagkakaintindi ko sa attribution theory. Fourth one is student diversity theory. So ano po bang pinupunto ng student diversity theory? So ang ibig sabihin po nito is ito po yung inuunawa ng teacher ang pagkakaiba ng mga estudyante, or inuunawa ng estudyante ang pagkakaiba ng kanyang mga kaklase, which is nasasakop po dito yung mga pagkakaiba ng religion or ng mga kultura. So doon po is ang ginapunto po dito is kung paano sila magbigay ng respeto, kung paano nila igagalang ang kultura ng kanyang mga kaklase o ng kanyang mga kasama sa classroom o mga kaklase niya sa classroom. So yun po yung focus ng student diversity theory based on my understanding po, ma'am. Is transfer learning theory. So ito po yung kakayahan ng isang tao na ibahagi pa ang kanyang kaalaman patungo sa isa pang kaalaman. So ang example po nito is like for example, meron po siyang tatlong component. So which is ito po yung positive transfer and negative transfer and zero transfer. So ano pong example ng positive transfer? So ito po yung kakayahan ng isang tao na nagiging madali na lang sa kanya gumawa ng panibagong gawain dahil meron siyang karanasan. So ang example po nito is paggawa po ng talumpati sa Pilipino. So dahil doon nagiging madali na yung paggawa niya ng English thesis, sapagkat po meron na po siyang karanasan sa talumpati sa nakaraan. So the second one is negative transfer. So ito po yung naging hadlang ang
isang gawain sa dati mong gawain. So ang example po nito is halimbawa po is marunong ka mag drive ng sarili mong motor, which is yung motor mo na yun is D-class, pero sinubukan mo magmotor ng ibang motor which is hindi po yun siya D-class. So medyo nahirapan ka at hindi ka nasasanay sapagkat magkaiba yung setup ng yung motor dahil yung sa'yo is may class, yung sinubukan mo na bagong motor so walang class, so naninibago ka po. So yun po yung negative transfer. So ano po yung zero transfer? Ito po yung nagiging hadlang yung kakayahan mo. So like po example po is yung kakayahan mo is like for example ginamit mo, halimbawa gumawa ka ng marunong ka gumawa ng bake o marunong ka gumawa ng tinapay dahil may kalaman ka sa pag-bake, pero sa school hindi mo yung nagamit dahil sa school is ginagamit po yung dun sa lesson mo is ginagamit yung math. So doon pa lang is nagiging zero learning transfer ka dahil yung kalaman mo is hindi mo nagamit dun sa iyong subject. So yun po yung zero transfer. So that's all for my topic and thank you very much.